Isang prestihiyosong eskwelahan na tinatawag na Reg Arden Magical Academy ang humuhubog sa mga estudyante na may talento sa mahika. Pero may isang estudyante ang nagawang makapag-aral dito kahit wala siyang taglay na mahika at siya ay si Will Surfert. Ngunit dahil naman dito ay minamaliit at madalas siyang pagtawanan ng ibang estudyante. Maging ang isang professor na si Professor Edward ay hindi sang-ayon na may nag-aaral sa academy na walang taglay na mahika kaya minsan ay ipinapahiya siya nito sa buong klase. Matapos siyang pagtawanan na hindi niya nagawa ang napakadali lang sana na pinapagawa sa kanya ay nagpakitang gilas naman ang isa niyang kaklase na si Sion. Muli ding ipinaalala sa kanilang lahat ni Professor Edward na ang talento sa mahika ang pinakaimportante sa eskwelahan. Kaya ang walang talento sa mahika na katulad kay Will ay mas mabuti kung umalis na ng eskwelahan. Katapos ng kanilang klase ay nilapitan siya ni Sion kasama ang kaibigan nitong sila Lirel at Gordon para laitin sa ginagawa niyang pagpunta palagi sa dungeon. Pero biglang dumating ang kaibigan niyang si Kelet para ipagtanggol siya sa ginagawang pang-iinsulto ni Sion. Hindi na nakipagtalo pa si Sion kay Kelet at umalis na lang sila. Hindi na nagugustuhan ni Kelet ang ginagawang pamamahiya ng mga estudyante at maging ni Professor Edward kay Will. Gayunpaman ay hindi na ito masyadong iniintindi pa ni Will dahil totoo naman na hindi siya nakakagamit ng mahika. Ilang sandali lang ay muli siyang napatanaw sa tore na tinatawag na Mercedes Coles. Dito namamalagi ang mga makapangyarihang wizards na tinatawag na Magia Vander. Noong bata pa siya ay nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa ng kaibigan niyang si Elf Arya na magiging Magia Vander sila nang sa gayon ay matanaw nila ang paglubog ng araw. Dahil sa talento ni Elf Arya ay natupad nito ang kanyang pangako at siya din ang naging pinakabatang nakatanggap ng titulo bilang Magia Vander. Kahit na pag-iwanan na si Will ni Elf Arya ay hindi pa din siya sumusuko na balang araw ay matutupad din niya ang kanyang ipinangako kay Elf Arya. Bagamat mababang klase ng tao ang tingin sa kanya ng karamihan sa academy ay may isang professor naman ang tumutulong sa kanya at ito ay si Professor Werkner. Muli na naman siyang pinagalitan dahil sa pagpasok niya ng dungeon ng walang permiso. Alam ni Professor Werkner na ginagawa niya ito para din makalikom ng credits para sa pangarap niya. Muli nitong ipinaalala sa kanya na kailangan niya munang dumaan sa Upper Institute at para magawa ito ay kailangan niya ng credits mula sa writing, sa spellwork at sa praxis. Pero dahil hindi siya nakakagamit ng mahika ay wala siyang makukuhang spellwork credits. Kahit pa mag-focus siya sa praxis ay imposible pa din na makumpleto niya ang kinakailangan na credits. Nang makita ni Professor Werkner ang lungkot sa mukha ni Will ay muli niyang ipinaalala ang kulang ni Will na credits sa nakaraang exam kaya kailangan niyang makakuha ng 4 credits bago matapos ang linggo. Buti na lang ay may alam si Professor Werkner kung saan niya ito pwedeng makuha at ito umano ay sa Baskerville na nasa 6th floor ng dungeon. Wala silang kaalam-alam na nakikinig pala sa kanilang usapan si Sion kaya kaagad itong lumakad para magtungo ng dungeon. Plano niya na unahan si Will nang sa gayon ay tuluyan ng bumagsak si Will. Hindi na din nagsayang pa ng oras si Will at pumasok na din siya sa dungeon. Habang hinahanap na nila Sion ng Baskerville ay bigla na lang may umataking halimaw kay Gordon. Nang makita ni Lirel ang halimaw ay napasigaw ito sa takot kaya narinig ito ni Will. Mabilis na kumilos si Will at nakita niya sa unahan ng halimaw na isa palang Evil Sentinel na may katumbas na 10 credits. Sinusubukan itong atakihin ni Sion ngunit hindi umuubra ang kanyang mga atake. Sa una ay nag-alinlangan pa si Will na tulungan si Sion hanggang sa bigla niyang maalala si Elf Arya. Dito na nagbago ang kanyang isip kaya dali-dali siyang kumilos para sanggain ang atake ng halimaw. Kagad namang kinausap ni Professor Edward si Professor Werkner matapos nitong malaman na pumasok sila Sion ng dungeon ng walang permiso. Gusto niya na ipahanap ang mga ito kay Professor Werkner pero nang malaman ni Professor Werkner na nasa 6th floor din sila ay hindi na siya nabahala pa dahil alam niyang andito si Will. Habang nakikipagpalitan si Will ng atake sa halimaw ay natutulala na lang si Sion dahil parang hindi si Will ang kanyang nakikita. Kahit si Professor Edward ay hindi din makapaniwala sa pinapakita ni Will. Matapos maputo ni Will ang isang braso ng halimaw ay sinubukan pa nitong gumanti. Pero sinanggalang ito ni Will at dito niya na din ito tinuluyan. Kagad niyang nilapitan si Sion na hindi pa din matanggap ang ipinakita niyang galing. Kahit si Professor Edward ay hindi din matanggap na may ibubuga ang katulad ni Will na walang taglay na mahika. Dahil sa pagtalo ni Will sa Evil Sentinel ay binigyan siya ng 10 credits ni Professor Werkner. Ipinakita dito ang araw matapos maging Magia Vander si Elf Arya. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na tanggalin na si Will sa academy. Naisip ng headmaster na subukan muna si Will bago siya magdesisyon. Dahil sa magandang ipinakita ni Will ay nagpasya siya na hayaan ito na manatili sa academy.
Isang araw habang nasa supplementary class siya ni Professor Werkner ay muling ipinaalala ni Professor Werkner sa kanila ang mga kailangan nilang pagdaanan kung balak nilang maging isa sa Magia Vander balang araw. Kailangan ay kilalanin muna sila ng Upper Institute at may dalawang paraan para makamit ito. Una ay dapat makaimbento sila ng bagong uri ng mahika at ang pangalawa ay makaipon ng 7,200 credits. Ang problema ay silang lahat na nasa klase ay nanganganib na hindi makagraduate. Kaya kailangan ay masipagan pa nila ang kanilang pag-aaral kung gusto nilang makagraduate. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din si Will kay Professor Werkner dahil kumpara sa ibang professor ay kahit papano binibigyan pa din sila ng pangalawang pagkakataon ni Professor Werkner. Ilang sandali lang ay napadaan sila sa grupo ni Sion na ikinikwento sa ibang estudyante na natalo umano ni Sion ng Evil Sentinel. Nang makita ni Sion si Will ay kaagad itong lumapit na naiinis pa din dahil ang buong akala niya ay walang talento si Will. Kahit gusto niyang saktan si Will ay hindi niya ito magawa kaya umalis na lang siya. Kasalukuyan namang kinukumbinse na ni Professor Edward ang headmaster na tanggalin na sa academy si Will. Hindi niya matanggap na ang isang warrior ay magagawang malampasan ng isang mage. Tiningnan ng headmaster ang record ni Will at kung hindi nila papansinin ang kakulangan ni Will sa paggamit ng mahika ay masasabi niyang hindi ito basta-bastang estudyante lamang. Dahil marami pa ding rason si Professor Edward para tanggalin si Will ay iminungkahi ng headmaster kay Professor Edward na magsagawa ito ng supplementary test kay Will. Kung bumagsak si Will sa gagawin niyang pagsusulit ay ipapaubaya na ng headmaster sa kanya ang kapalaran ni Will sa academy. Bagamat natuwa si Professor Edward sa desisyon na ito ng headmaster ay hindi naman nababahala ang headmaster. Kagad na hinanap ni Professor Edward si Will at nakita niya ito sa library kasama si Colette. Sinabihan niya si Will na sumama sa kanya sa spell hall ngayon mismo. Pagkadating nila ng spell hall ay dito na nalaman ni Will ang gagawin nilang test. Kailangan lang umano niyang makatama ng isang beses kay Professor Edward para maipasa ang test. At kung makapasa siya ay bibigyan siya nito ng 5 spellwork credits. Pero kung bumagsak siya ay kailangan niya ng lisanin ng academy. Ipinatawag naman ng headmaster si Professor Werkner para ipakita sa kanya ang isinasagawang test ni Professor Edward kay Will. Kahit naiintindihan ng headmaster ang pagkilala ni Professor Werkner kay Will ay kailangan din niyang ikonsidera ang pananaw ni Professor Edward kaya napagpasyahan niya na si Professor Edward na mismo ang tumingin kung may pag-asa pa si Will na maging Magia Vander balang araw. Nababahala si Professor Werkner dahil alam niya kung gaano kalakas si Professor Edward na muntikan na din palang maging Magia Vander dati. Nang mag-umpisa ng umatake si Professor Edward ay walang nagawa si Will sa lakas ng bawat atake nito. Ayaw ni Professor Edward na bigyan pa ng pagkakataon si Will na makaatake kaya nag-cast siya ng maraming Daxdar Beacons. Alam ni Will na wala siyang pag-asa na tapatan ng mga atake ni Professor Edward kaya naisip niya ang kanyang espada na siyang tanging pag-asa lang niya. Habang iniisip ni Colette si Will ay nagulat siya nang biglang dumating ang familiar ni Will na si Kiki na duguan na. Balak nito na kunin ang espada ni Will sa locker at buti na lang ay kaagad siyang naitindihan ni Colette. Hindi maintindihan ni Professor Edward kung ano ang rason bakit nangangarap pa din si Will na maging Magia Vander kahit wala siyang taglay na mahika. Kaya dito na din sinabi ni Will ang nais niyang makasama ang kanyang minamahal at tuparin ang ipinangako niya dito. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Colette dala-dala ang espada ni Will. Kaya pagka-atake muli ni Professor Edward ay madali lang itong nasangga ni Will. Muling nagpakawala ng maraming atake si Professor Edward pero lahat ito ay madali lang naiiwasan ni Will. Kahit ang inilagay na barrier ni Professor Edward ay hindi na din nakaligtas. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Will na makalapit kay Professor Edward at matagumpay niya itong nasugatan sa mukha. Dahil dito ay naipasa niya ang test at kaagad namang umalis si Professor Edward. Namangha naman sila Professor Werkner sa ginawa ni Will at ang atake nito na nagawang mabasag ang magic barrier ni Professor Edward. Isang araw habang nagde-deliver si Will ng mga newspaper ay nabasa niya ang balita na nakaimbento na naman ng bagong original magic si Elf Arya. Sa ngayon ay si Elf Arya ang kauna-unahang nakaimbento ng 12 uri ng mahika. Nabasa din niya sa newspaper na may order ang Upper Institute sa academy at ang kliyente ay si Elf Arya mismo. Kagad siyang bumalik sa kanilang dorm para makiusap sa kanyang ka-dormmate na si Rusty na gawan siya ng magic item. Ang order pala ay mangolekta ng Frostwalker Ice Cores dahil kailangan ni Elf Arya ng maraming magic catalysts. Sa 4th floor ng dungeon siya mangunguha kaya kailangan niya ng magic item ni Rusty. Buti na lang ay may nagawa na si Rusty na pwede niyang dalhin. Kagad siyang nagtungo ng dungeon at pagkadating niya dito ay naabutan niya ang iba ding estudyante na nangunguha ng Frostwalker Ice Cores. Kahit si Sion ay andito din pala pero dismayado siya sa sobrang hina ng mga Frostwalker kumpara sa Evil Sentinel.
Para hindi maubusan si Will ay minabuti niya na mauna na sa baba. Ngunit pagkadating niya dito ay nakita niya ang isang estudyante na inaatake ng mga halimaw kaya dali-dali siyang kumilos para iligtas ito. Nagulat ang estudyante na tinulungan niya na gumamit siya ng espada imbis na mahika. Nang kinausap niya na ito ay nagpakilala ito sa pangalang Iris na isang 4th-year student. Habang nasa klase ni Professor Werner si Colette ay naging halimbawa nila si Elf Arya dahil sa naging balita kaninang umaga. Matindi ang impluwensya ni Elf Arya sa mga estudyante dahilan para maraming estudyante ang sumali ng mangolekta ng Frostwalker Ice Course. Kaya napaisip din si Colette na baka andun din siguro si Will sa dungeon dahil sa order ni Elf Arya. Matapos magpakilala ni Will ay nalaman naman kaagad ni Iris na siya ang book learner na hindi makagamit ng mahika. Gayunpaman ay hindi pa din ito minamaliit ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Andito din pala siya dahil sa order at dito na din niya sinabi kay Will na dati na din siyang iniligtas ni Elf Arya. Habang abala si Iris sa pagkwikwento ay may napansin si Will sa paligid. Alam niya na may malakas na halimaw sa unahan nila boses sa fragments na napansin niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa di kalayuan ay andito nga ang halimaw na isa palang Frost Rex. Alam nila na hindi ito tinatabla ng physical attack kaya ayaw sana ni Iris na hayaan si Will na makipaglaban dito. Ito ang rason bakit naging kilala din itong Dwarf's Killer sapagkat lahat ng nakakahawak dito ay nagyayelo kagad. Pero ayos lang ito kay Will dahil sakto lang ang nakuha niyang magic item kay Rusty panlaban sa ganitong uri ng halimaw. Sinugod niya ito at pinalibutan niya ito gamit ang magic item ni Rusty. Nang matapos siya ay kaagad niya itong sinindihan dahil isa pala itong bomba. Wala nang nagawa ang halimaw na mabilis na luso dahil sa malakas na pagsabog. Matapos masaksihan ni Iris ang ginawa ni Will ay nagkaroon na siya ng maayos na impormasyon kay Will na siya palang minamatyagan niya. Pagka-uwi nila ay kaagad din siyang nag-report sa Magia Vander. Isa pala siyang watcher na naatasan para maghanap ng mga estudyante na may potensyal. Hindi na siya nagdalawang isip pa na irekomenda si Will ngunit kaagad na tumanggi sila Carriet at Eleanor sa kadahilan ng hindi nakakagamit ng mahika si Will. Taliwas naman sa kanila si Zeo na walang pinipili basta ang importante ay makakatulong sa kanila. Katwiran ni Carriet ay hindi naman nila kailangang magmadali dahil papalapit na din naman ang Grand Magic Festival. Dito na natapos ang kanilang pagpupulong at isa-isa na silang umalis maliban kay Elf Arya. Hindi maitago ni Elf Arya ang kanyang tuwa dahil alam niya na di magtatagal ay makakasama niya na din si Will. Isang araw ay nagkaroon ng practical test ang mga estudyante kalaban ng mga golem. Madali lang nakapasa sila Sion at Colette pero nang si Will na ang sumabak ay na-distract siya sa ibang estudyante dahilan para mapuruhan siya ng golem. Habang ang top 3 student naman na sila Lihana, Wignol at Julius ay pinagmukhang madali lang ang practical test dahil sa pambihirang kakayahan nila sa mahika. Matapos magpakitang gilas ni Julius ay nilapitan niya sila Lihana at Wignol para hamunan ng mga ito. Kampante siya na matatalo niya na ang mga ito dahil sa bagong mahika na natutunan niya. Dahil palaban din ng mga ito ay hindi sila nagdalawang isip na tanggapin ang kanyang hamon. Kung silang tatlo ay malaki ang posibilidad na makapagpatuloy sa Upper Institute ay hindi naman ito ang sitwasyon ni Will. Mayroon pa lang siyang 5,405 credits at baka mahirapan din siya na makagraduate. Iminungkahi ni Colette sa kanya na sumali sa Grand Magic Festival at baka mascot siya ng mga high mages mula sa Mercedes College. Maliban sa mga ito ay may mga watchers din ang nanre-recruit na mga may talento para dalhin din sa tore. Pero kahit anong sabihin ni Colette ay hindi pa din interesado si Will sa kadahilanan na baka matulad lang ito sa nangyari sa kanya nung second year pa lang sila. Maraming scouts din ang dadalo para manood mula sa ibang capital kaya magandang pagkakataon ng Grand Magic Festival para ipakita ang kakayahan nila. Gayunpaman ay ayaw pa din ni Will na sumubok dahil hindi din naman siya nakakagamit ng mahika. Biglang may napansin si Colette sa isang locker dahil nararamdaman niya na may barrier dito. Ginamit niya si Kiki at matagumpay nitong natanggal ang barrier. Pagkapasok nila dito ay isa pala itong underground gambling kung saan nagpupustahan ng ibang estudyante kung sino ang mananalo sa Grand Magic Festival. Andito din pala sila Sion na siyang ikinagulat ni Will. Papagalitan na sana nito si Will ngunit kaagad siyang binalaan ni Colette. Iniisip din pala nito ang top 3 students na tinuturing niyang mga karibal. Pero naniniwala siya na kasing lakas lang niya mga ito pagdating sa magic skill at natalo lang siya sa writing skills. Kinagabihan katapos ng klase ni Will ay dumiretso siya kagad sa tavern ni Miss Gina para magtrabaho. Kasama niya din dito si Rusty at karamihan sa mga customer nila dito ay mga dwarfs na malapit sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay dumating dito sila Julius para kumain at mag-inom din. Pero dahil puro mga dwarfs ang kanilang mga nakikita ay nandiri kagad si Julius.
Nang makita niya si Will ay napatawa siya ng malakas dahil nababagay lang umano si Will na makasama ang mga dwarves. Papatulan na sana siya ni Donen pero pinigilan ito ng isa ding dwarf. Nag-order sila ng maiinom at bindish pero hindi nila nagustuhan ang bindish at pinagtawanan pa nila ito. Dito na napuno si Will at nilapitan sila Julius para ipabawi sa mga ito ang kanilang pang-iinsulto sa mga dwarves. Pero nainis lang lalo sa kanya sila Julius dahilan para itapon sa kanya ang bindish. Pagkatayo ng dalawang kasama ni Julius ay kaagad niyang pinabagsak ang mga ito. Dahil tumalsik kay Julius ang beer ay nagalit din ito kay Will. Hindi na ito nagdalawang isip na umatake hanggang sa magawa nitong mapigilan si Will. Gusto niya na maramdaman ni Will ang kanyang kapangyarihan ngunit nagulat na lang siya na hindi pala ito umuobra kay Will. Dahil dito ay nagbago ang kanyang isip at hinamon na lang si Will na sumali sa Grand Magic Festival. Mas gusto niya na pahiyain si Will sa harap ng maraming manunood. At dahil galit pa din si Will ay kaagad niyang tinanggap ang hamon ni Julius. Pagsapit ng Grand Magic Festival ay naunang sumabak si Leone sa Sky Race. Katulad ng nakaraang Grand Magic Festival ay naging madali lang sa kanya na makamit ang panalo. Sumunod na paligsahan ang tinatawag na Crown Attack at sa pagkakataon na ito ay kasali na si Sion. Kaya pala siya sumali ay dahil inimbitahan siya ni Colette na siyang hindi niya matanggihan. Ngunit nagulat na lang siya nang makita niya si Will dahil siya pala ang magiging pangatlong miyembro nila Will. Maliban dito ay siya lang ang naiisip ni Colette para makumpleto nila ang kinakailangang 21,000 kabuoang credits para makasali sa Crown Attack. Hindi matanggap ni Sion na magiging kakampi niya si Will. Biglang napadaan sila Julius at napansin kaagad ni Sion na hindi sa kanya nakatingin si Will kundi kay Julius. Maliban kay Julius ay kasali na din sa Crown Attack si Wignall. Pinagtatawanan naman ng mga estudyante si Will dahil baka lang umano mabigyan niya ng kahihiyan ang academy. Nang makita ni Professor Werkner si Will ay nagulat din siya na sumali din pala si Will. Tanging nasabi lang ni Will sa kanya na kahit paggawin siyang katatawanan dito ay ito ang laban na kailangan niyang ipanalo. Pagkaumpisa ng paligsahan ay kaagad nilang nakaharap ang maraming golem. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Will na magpatuloy at sa tulong ng mahika ni Colette ay nagpalagay siya ng magical gauntlet para isa-isang pabagsakin ang mga golem na nakaharang sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa ginagawa niya habang si Sion naman ay hindi pa din matanggap na kakampi niya si Will. Mabilis nilang naubos ang mga golem dahilan para sila ang manguna sa lahat. Marami pang pagsubok ang inihanda para sa mga kalahok pero hindi pa din ito naging hadlang kina Will. Base sa mga ipinakitang galaw ni Will ay hindi na din nagulat pa si Professor Edward dahil alam niyang ito ang mga galaw ng palaging nakikipaglaban sa dungeon. Habang patuloy ang kanilang pangunguna ay hirap naman ang iba na malampasan ang mga nakahandang balakid. Matapos malaman ni Julius na nangunguna na sila Will ay dito niya na ginamit ang bagong mahika na natutunan niya. Di nagtagal ay nakapasok na sila Will sa Enchanted Woods kung saan nakaabang naman ang napakaraming chain circle trap. Gayunpaman ay alam na din pala ni Will ang gagawin sa mga ito. Matapos niyang maubos ang mga ito ay kaagad silang nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa bigla na lang may umatake sa kanya. Ito pala ay si Julius kaya nagulat na lang sila na nauna pa ito sa kanila. Muli itong umatake kaya dito na din ginamit ni Sion ang kanyang mahika. Ang problema ay si Will pala ang gustong punteryahin ito ng kanyang Eye Flamberdellion. Sa sobrang lakas nito ay lumikha ito ng malawak na pinsala sa kagubatan. Katapos ay dito na din niya hinamon si Will na maglaban silang dalawa. Natulala na lang si Will sa sinabi ni Sion at sa oras pa mismo ng paligsahan nito naghamon. Kahit ayaw niyang tanggapin ang hamon nito ay nagpatuloy lang ito sa pag-atake. Hindi sila magawang pigilan ni Colette dahil pinupunterya naman ito ni Julius. Dahil ayaw magpapigil ni Sion ay napilitan na lang si Will na harapin ito. Muling inalala ni Sion ang araw nung una niyang nakita si Will. Habang ginagawang katatawanan si Will ng ibang estudyante ay napagpasyahan niya na tulungan si Will. Katapos ay inalok niya din si Will na maging isa sa tagasunod niya ngunit hindi siya pinansin ni Will. Hindi niya ito nagustuhan pero wala din siyang nagawa para pilitin si Will. Walang tigil na inatake ni Sion si Will ng iba't ibang klase nitong atake. Pero dahil ayaw niya talaga na makipaglaban ay tanging pagsangga at pag-iwas lang ang kanyang ginagawa. Kahit ang mga manunood ay nagtaka na din kung bakit naglalaban ng magkasama sa isang grupo. Habang inaalala nila Rusty at Kiki ang kalagayan ni Will ay lumapit sa kanila si Iris para tumabi sa kanila sa pag-upo. Hindi akalain ni Rusty na si Will din pala ang sinusuportahan ni Iris. Dito na sinabi ni Iris ang kanyang dahilan bakit si Will ang napili niyang suportahan. Habang sinusundan ni Colette sila Will ay walang tigil din siyang inaatake ni Julius. Sinubukan niyang sanggain ang atake nito ngunit nahulog naman siya sa patibong.
Ilang sandali lang ay napansin na ng mga manunood ang maraming Julius na nakakalat sa battlefield. Karamihan sa mga kalahok ay nagawa niyang pigilan ngunit hindi niya ito nagawa sa grupo nila Wignall. Mabilis lang siyang tinalo ni Wignall sa isang atake lang dahil hindi pala siya ang totoong Julius. Nasa stadium din pala ang mga aide-de-camp ng Elf faction na sila Philvis at Lafia para panoorin si Wignall. Hindi masyadong namamangha si Philvis sa ipinapakita ni Wignall na para sa kanya ay pangkaraniwan lang. Dahil sa pakikipaglaban ni Sion kay Will ay nagtataka na din ang kanyang mga kaibigan kung bakit niya ito ginagawa. Matapos ang walang tigil na atake ni Sion ay nagpasya siya na gamitin na ang kanyang Halkan Gardinas. Pagkasugod nito ay sinubukan niyang putulin ang pakpak nito ngunit mabilis lang itong nag-regenerate. Sinamantala ni Sion ang pagkakataon na ito para umatake din pero buti na lang ay nagawa pa niya itong masangga. Namangha naman si Professor Edward sa ipinakita ni Sion at sa tingin niya ay nalampasan na ni Sion ang student level. Kahit ang mga scout mula sa Fire Faction ay hindi din makapaniwala sa mga nagawa ni Sion. Dahil dito ay kaagad din nilang ipinaalam kay Carriet na may nakikita silang may potensyal. Dahil hindi pa din maintindihan ni Will kung bakit galit na galit sa kanya si Sion kaya dito na sinabi ni Sion ang kanyang saloobin. Gusto lang pala nito na mapansin siya ni Will na matagal niya nang inaasam. Matapos marinig ni Will ang lahat ng mga sinabi ni Sion ay dito na siya nagpasya na magseryoso. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban ngunit sakto namang dumating dito si Colette para pigilan sila. Kahit ayaw ni Sion na magpaawat ay wala na siyang nagawa pa sa mga sermon ni Colette. Sinamantala naman ni Will ang pagkakataon na ito na ipagpatuloy ang paligsahan at nangako na lang siya kay Sion na sa ibang araw na lang sila maglaban. Kasalukuyan na palang nasa stadium na ang grupo nila Julius para kunin ang korona. Ngunit nang malapit na sila sa korona ay sakto namang dumating din dito si Will. Habang mahimbing ang tulog ni Elf Arya ay bigla siyang ginising ng aide-de-camp ng Ice Faction na si Cerisa. Ipinakita nito sa kanya ang potential candidate na inirekomenda umano ng kanilang mga scouts. Isa sa mga ito ay si Julius na siyang best candidate nila at posibleng maging successor ni Elf Arya balang araw. Pagkasimula ng labanan nila Will ay nagpakawala ng usok si Julius. Pero gamit ang pandaman ni Will ay nararamdaman niya ang eksaktong lokasyon nila Julius. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na silang umatake at matapos ang pangatlong atake ay dito niya na sinugod ang isa. Ngunit may pangapat pa palang aatake sa kanya at dito niya na nalaman na hindi pa pala gumagalaw sila Julius. Puro mga clone lang pala ni Julius ang umatake sa kanya kaya dito niya na napagtanto kung anong spell ang gamit ni Julius. Pagkalapit sa kanya ng isang clone ay pinasabog ito ni Julius. Dahil dito ay napalibutan siya ng yelo dahilan para malaman na din ng mga manunood kung anong spell ang gamit ni Julius. Ito pala ang isa sa 12 spell ni Elf Arya na tinatawag na Arswise. Napatanong si Will kay Julius kung paano nito nagagamit ang spell ni Elf Arya. Sumagot si Julius na dahil ito sa natural na talento niya at para din sa kanya ay hindi naman nakakamangha si Elf Arya. Dahil sa galit ay kagad na sumugod si Will pero dahil pinagtutulong-tulungan siya ng mga clone ay hindi niya magawang makalapit kay Julius. Ilang sandali lang ay biglang tumigil sa pag-atake ang mga clone. Ikukulong pala siya para hindi na siya makaiwas sa gagawing atake ni Julius na tinatawag na Zelenea Coles. Hindi na nakaligtas pa dito si Will kaya inakala kagad ni Julius na sila na ang panalo. Ngunit ilang sandali lang ay nagulat na lang silang lahat nang biglang nabiyak ang malaking yelo na tumama kay Will. Nagpasalamat si Will kay Julius dahil kahit papano ay nakatulong ang atake ni Julius para lumamig ang kanyang ulo. Muling umatake sila Julius pero iniwasan lang niya ang mga ito para makaatake siya sa mga kasamahan ni Julius. Muling naalala ni Professor Edward ang naging laban nila ni Will dahil parehong-pareho ito sa ginawa sa kanya ni Will. Alam ni Will na hindi pa napeperpekto ni Julius ang Arswise dahil kinakailangan pa nito ang tulong ng kanyang mga kasamahan para makontrol ang mga clone. Muling umatake si Julius pero naging madali na lang kay Will na sanggain ito. Katapos ay muli itong nagpalabas ng mga clone at sabay-sabay na pinaatake kay Will. Akala ni Julius ay hindi siya matutunton kaya nagulat na lang siya nang biglang lumapit sa kanya si Will. Mabilis siyang nakagawa ng barrier pero binasag lang din ito ni Will. Nalalaman pala ni Will kung alin ang clone at totoong katawan ni Julius boses sa internal temperature. Hindi makapaniwala si Julius kung bakit alam itong lahat ni Will kahit wala namang talento si Will sa paggamit ng mahika. Kaya dito na din sinabi ni Will na dahil sa magkababata sila at humahanga siya sa mahika ni Elf Arya kaya pinag-aralan niya ang mga ito. Dahil dito ay alam din niya ang lakas at kahinaan ng mga mahika ni Elf Arya. Dito lang din nalaman ni Julius na ang Arswise pala ay naimbento ni Elf Arya nung 2 taong gulang pa lang ito. Kaya pakiramdam tuloy niya na parang kalibel lang niya ang isang paslit na Elf Arya. Hindi niya ito matanggap kaya nagpalabas siya ng 8 clone.
Sabay-sabay niya itong pinaatake kay Will ngunit hindi ito problema para kay Will dahil sanay pala siya sa 10 elf Arya na nagpapahirap sa kanya nung bata pa siya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga clone hanggang sa si Julius na lang ang matira. Sinubukan pa nito na tumakbo ngunit nasapul niya pa din ito ng kanyang suntok. Sa sobrang lakas ng kanyang suntok ay hindi na ito nagawang makabangon pa. Ang problema ay nakarating na din pala dito sila Wignall kaya sila tuloy ang nakakuha ng korona dahilan para sila ang tanghaling panalo. Hiyang-hiya naman si Elf Arya dahil nalaman ng lahat na pinapahirapan niya pala dati si Will. Matapos masaksihan ni Sion ang pagtalo ni Will kay Julius ay ipinangako niya sa kanyang sarili na siya lang ang makakatalo kay Will. Kahit hindi sila ang nanalo ay natutuwa pa din si Colette sa kinalabasan ng paligsahan. Pero dahil sa pagkapanalo ni Will kontra kay Julius ay wala nang nagawa si Julius kundi humingi ng tawad sa mga dwarves. Maliban dito ay ginawa din silang katulong sa tavern ni Miss Gina. Nababahala naman si Professor Werkner kung ano ang mangyayari kinabukasan sa eskwelahan gayong nakita na ng ibang estudyante ang kakayahan ni Will. Kinabukasan ng umaga at katulad din ng inaasahan ni Professor Werkner ay nag-iba nga ang pagtingin ng mga estudyante kay Will. Maraming grupo ang nag-alok kay Will na pasamahin siya sa dungeon. Sinusubukan naman ni Colette na pigilan ng mga ito sa pag-aakala na magagalit si Will. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil natutuwa pala si Will na parang maraming gustong makipagkaibigan sa kanya. Sinubukan ng isang babae na pilitin si Will kaya dito na sinabi ni Colette na may lakad sila ni Will. Kinagabihan ay nabanggit ni Will kay Rusty na magsha-shopping siya bukas dahil papalapit na din ang all-student praxis at kailangan niya ng mamili ng mga equipment at magic item. Nang malaman ni Rusty na si Colette ang makakasama ni Will ay nagpa siya din ito na sumama. Kaya ang inaakala ni Colette na date sana nila ni Will ay hindi na nangyari. Ang problema pa ay hindi hinahayaan ni Rusty na magkaroon ng pagkakataon si Colette na masolo si Will. Napapansin na ni Colette ang ginagawa ni Rusty kaya nang bumili si Rusty ng kanilang maiinom ay dito niya na sinamantala ang pagkakataon na tanungin si Will kung ano ba ang relasyon nila ni Rusty. Iniisip niya na baka babae talaga si Rusty dahil sa maganda nitong mukha na kaagad namang itinanggi ni Will at may patunay siya na lalaki talaga si Rusty. Ilang sandali lang ay bumalik si Rusty pero dalawa lang ang dala nito na inumin. Katwiran ni Rusty ay magsasalo na lang sila ni Will kaya minabuti ni Colette na ibigay na lang kay Rusty ang kanyang inumin. Iminungkahi ni Rusty kay Will na mag-isa na lang itong magpa-maintenance ng kanyang espada dahil bilang mage ay baka hindi magustuhan ng mga dwarves na kasama din sila. Pagkaalis ni Will ay kagad na tinanong ni Colette si Rusty kung may gusto ba ito kay Will. Hindi naman nagdalawang isip si Rusty na sabihin na mahal niya si Will at sigurado din siya na mas mahal siya ni Will kumpara kay Colette dahilan para mas lalo lang mainis si Colette. Pagkapasok ni Will sa eskinita ay nandito din pala si Lihana na gusto siyang makausap. Pinasama siya nito sa isang silid kung saan andito din pala sila Sion. Dito niya na nalaman na plano pala ni Lihana na bumuo ng party kasama silang apat para sa nalalapit na all-student praxis. Pero sa inaasahan ay ayaw nila Julius at Sion na makasama ang nagpahiya sa kanila. Pagkalapit ni Sion kay Will ay ginamit ni Wignall ang kanyang illusion magic para pakalmayin si Sion. Ipinaliwanag ni Lihana kina Sion kung bakit niya din inimbitahan si Will na sumali sa kanilang party. Alam niya na kahit hindi nakakagamit ng mahika si Will ay may nagagawa naman si Will na hindi nila kayang gawin na siguradong malaking tulong habang nasa loob sila ng dungeon. Sa ngayon ay layunin niya na may mapagtagumpayan habang bata pa siya dahil kilala ang kanilang pamilya na may maiiksing buhay. Nagtataka naman si Will kung bakit kinakailangan pa ni Lihana na magporsige gayong sigurado naman na makakaakyat siya sa tore. Dito na din sinabi ni Lihana na para sa kanya ay hindi sapat na makaakyat lang sa tore dahil ang mas gusto niya ay maging Magia Vander. Dahil sa pangako ni Will kay Elf Arya ay pumayag siya sa alok ni Lihana at baka ito na din ang pagkakataon niya na makaipon ng maraming credit. Pagkabalik niya kina Colette ay kaagad din niyang sinabi sa mga ito ang naging desisyon niya na sumali sa party ni Lihana para sa magaganap na all-student praxis. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang all-student praxis. Nagtaka naman si Lihana kung bakit kasama nila si Colette kaya sinabi ni Colette na kung sasama si Will ay sasama din siya. Hindi naman makasama sa kanila si Rusty dahil naka-estasyon sila sa base camp. Wala silang kaalam-alam na may dalawang miyembro pala ng Gotia ang nasa loob din ng dungeon na sila Marze at Headless. Pagkaumpisa nila Will ay ginamit ni Wignall ang kanyang Melvent para mas mabilis silang makababa. Pero pagkababa pa lang nila ay nakaharap kagad nila ang mga Crimson Ant. Maghahanda na sana si Will para makipaglaban pero mag-isa lang itong inubos ni Lihana. Nang magpatuloy sila ay nakalaban nila ang iba't ibang klase ng mga halimaw. Ang problema ay hindi makagalaw ng maayos si Will dahil hindi siya makagamit ng search spell. Dahil dito ay iniisip tuloy ng iba na pabigat lang siya sa party.
Bagamat ipinagtatanggol siya ni Lihana ay hindi din ito sigurado kung kailan siya mapapakinabangan. Makalipas ang isang araw simula nang magsimula ang all-student praxis ay minabuti nila na magpahinga muna. Para masigurado na walang basta-bastang makakaatake sa kanila na halimaw ay gumamit si Wignall ng illusion magic. Inutusan ni Lihana si Will na ibahagi na ang kanilang pagkain. Dahil ayaw ni Wignall na mahawakan ng tao ay ipinalagay niya lang sa lupa ang kanyang pagkain. Sa kanilang party ay tanging si Lihana lang ang pwedeng makahawak sa kanya dahil kinikilala niya ang lakas nito. Ilang sandali lang ay sinabi na ni Lihana kung ano ang susunod nilang hakbang. Prioridad nila ngayon ay talunin ang Luminous Nab Heiress na nasa 10th floor na may 110 credits. Para masigurado na matatalo nila ito ay mas mabuti kung unahin muna nila itong kalabanin bago nila isunod ang mga ibang halimaw. Dahil sumang-ayon ang lahat sa plano ni Lihana ay dadaan sila sa shortcut na daanan diretso sa ika-10th floor. Pagkadating nila dito ay nagtaka sila nang makita ang maraming patay na mga halimaw. Nang tiningnan ni Will ang isang halimaw ay nalaman niya na hindi mahika ang ginamit sa pagligpit dito. Ilang sandali lang ay nakita na nila ang Luminous Nab Heiress pero patay na ito kaya kaagad silang gumamit ng search spell. Alam nila na nasa malapit lang ang nagligpit dito dahil bakas pa dito nakatatapos lang itong mailigpit. Ang problema ay wala silang madetect kaya napagtanto kaagad ni Will na nasa itaas lang nila ito. Pagkaatake nito ay sinangga niya ito ngunit mabilis itong nakapwesto sa likuran ni Wignall dahilan para mapuruhan nito si Wignall. Katapos ay sinira nito ang inaapakan nila kaya nahulog silang lahat sa sumunod na palapag. Pinilit ni Will na iligtas si Wignall at dito na sila nagkahiwa-hiwalay. Nagkasama sila Sion at Julius at sila Colette at Lihana naman ang nagkasama. Dahil nasa mas mababang palapag na sila ay mas maraming malalakas na halimaw ang nagkalat dito. Habang walang malay si Wignall ay napanaginipan niya ang ibang elf na tinatakwil siya dahil kahihiyan umano siya sa kanilang lahi. Bigla siyang nagising na sakto lang katatapos palang iligpit ni Will ang halimaw. Gusto sana siyang tulungan ni Will na malunasan ang kanyang sugat pero tumanggi siya dahil ayaw niya na mahawakan siya ni Will. Dahil dito ay siya na lang mismo ang nagsagawa ng pangunang lunas sa kanyang sugat. Kasalukuyan na din palang inaatake ng mga halimaw ang base camp sa ika-8 palapag. Ang problema ay may nagligpit din pala sa ibang professor na nakatalaga dito. Biglang dumating si Professor Edward sa kinaroroonan ni Professor Werkner para ipaalam kay Professor Werkner na kanselado na ang all-student praxis. Sa ngayon ay kailangan na din nilang puntahan ng ibang estudyante para iligtas ang mga ito. Habang hinahanap nila Will ang iba ay nakasalubong nila ang iba na namang uri ng halimaw. Hinarap ni Will ang dalawa sa mga ito at si Wignall ang nakipaglaban sa isa. Matapos mapabagsak ni Wignall ang kanyang kalaban ay nagulat siya nang makita si Will na pinaglalaroan lang ang dalawang halimaw. Biglang bumangon ang kanyang kalaban kaya dali-dali siyang nagcast ng illusion magic. Ngunit hindi pala umuubra dito ang illusion magic at buti na lang ay mabilis nakakilo si Will para iligtas siya. Pagkalapit ni Will kay Wignall ay napatawa bigla si Wignall at dito na nito sinabi kung gaano siya kaina kumpara sa ibang elf. Tanging siya na lang ang natitirang elf sa academy dahil nakaakyat na ng tore ang iba niyang mga kalahi. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang mga kalahi na walang talento at ang rason ay ang kanyang illusion magic. Kumpara sa ibang elf ay walang substance ang kanyang ilusyon kaya hindi ito epektibo sa mga kalaban. Kasalukuyan din palang naglalabas ng saloobin si Lihana kay Colette. Kahit siya ang nangunguna sa academy ay mahihina pa din sila kumpara sa mga nakaakyat na ng tore. Kaya nasasabi niya ang lahat na ito ay dahil nasaksihan niya ang pag-akyat ni Elf Arya na nooy parehas pa lang silang first year student. Ang mga katulad ni Elf Arya ang masasabi talaga na tunay na henyo. Naikwento ni Wignall ang nakaraan nila ni Eleanor na tinuturing niyang kapatid. Matapos madiskubre ang talento ni Eleanor ay dito na sila nagkahiwalay. Dahil dito ay kagad na naintindihan ni Will ang nararamdaman ni Wignall dahil magkapareho lang sila ng sitwasyon. Gusto sana ni Wignall na iwan na lang siya ni Will dahil magiging pabigat lang siya. Pero hindi pumayag si Will at nilinaw din niya na kahit kailan ay bilib pa din siya sa talento ni Wignall. Nagpatuloy sila sa paghahanap at pakikipaglaban na din sa mga halimaw. Dahil sa ipinapakita ni Will ay natutulala na lang si Wignall. Ilang sandali lang ay may naramdaman na naman si Kiki na papalapit sa kanila. Hindi ito madetect ni Wignall dahil ito pala ay bagong halimaw na naman na ipapanganak ng dungeon. Di nagtagal ay lumabas ito sa mismong harapan nila na isa palang Balcars kaya sinubukan itong pasabugin ni Will. Bagamat hindi umubra ang kanyang pampasabog ay alam niya ang pwedeng panlaban sa mga Balcars at ito ang illusion magic kaya kailangan niya ng tulong ni Wignall. Dahil hindi kampante si Wignall sa kanyang illusion magic ay nag-aalinlangan pa siya na gamitin ito. Pero nang makita niya na hindi umeepekto ang espada ni Will ay dito niya na sinubukan ng illusion magic.
Sa unang subok niya ay hindi ito umubra kaya dali-daling sinangga ni Will ang atake ng mga Valkyrs. Nawawala na sana siya ng pag-asa pero muling pinalakas ni Will ang kanyang loob. Dito na siya muling umatake at sa pagkakataon na ito ay matagumpay niya nang natalo ang mga kalaban. Katapos ay lumuhad siya para humingi ng tawad sa mga nasabi niya kay Will. Kagad naman siyang pinatawad ni Will dahil malaki ang respeto ni Will sa kanya. Habang sinusubukan ni Julius na gumamit ng search spell ay bigla siyang hinila ni Sion dahil naramdaman ni Sion na may paparating na mga kalaban. Ito pala ay mga Evil Sentinel dahilan para mabahala si Julius. Pero hindi natakot sa mga ito si Sion dahil ito ang dahilan bakit napahiya siya ng sobra sa harap ni Will. Kahit din pala sa base camp ay nagkalat din ng mga Evil Sentinel. Buti na lang ay sakto ding dumating dito si Professor Edward para iligtas ang mga estudyante. Matapos niyang bigyan ng instruction sa mga estudyante ay umalis din sila kaagad ni Professor Werner para hanapin ang party nila Lihana na siyang nag-iisang party na nakalampas ng 8th floor. Alam ni Professor Werner na nasa 11th floor sila Will dahil konektado ang kanyang crystal sa crystal ni Kiki. Naglagay naman si Colette ng mga palatandaan sa bawat dinadaanan nila nang sa gayon ay madali silang matunton nila Will. Di nagtagal ay nakita na nila Will sila Sion nakatatapos lang ubusin ng mga Evil Sentinel. Ang problema ay nakasalubong naman nila Colette sila Marze at Headless. Dahil sa hawak ni Headless na mga ulo ay dito na nila nalaman na iniligpit na pala ng mga ito ang iba nilang professor. Kagad nilang tinanong kung sino ang mga ito pero ayon kay Headless ay mga karaniwang kalaban lang umano sila na gustong sirain ang False Sky. Ang tinutukoy niya ay ang Magia Vander's Great Barrier na kung masira ay magdadala ng matinding kalamidad. Biglang inatake ni Headless sila Colette pero buti na lang ay saktong dumating dito si Will para sanggain ito. Aatake na sana muli si Headless ngunit pinigilan na siya ni Marze dahil may kailangan pa silang kunin. Dahil dito ay pinalabas na lang niya ang halimaw na umatake kina Will sa 10th floor o ang Evil Grand Duke na may katumbas na 270 credits. Bigla itong umatake at matapos nila itong iwasan ay mabilis silang tumakbo para magtago. Boses sa nabasa ni Will ay karaniwang nakikita ang Evil Grand Duke sa 25th floor. Kaya naisip kagad ni Lihana na baka dahil sa gate na nilikha ni Headless kaya nakarating ito sa 11th floor. Kahit ang mga evil guards at sentinel ay nagagawa din itong utusan kaya hindi sila makaalis sa pinagtataguan nila. Iminungkahi ni Will na harapin na lang nila ang Evil Grand Duke dahil wala na silang ibang paraan pa para makaalis dito kundi ang talunin na lang ito. Kung sakali mang matalo nila ang pinuno ay mawawala na din ang mag-uutos sa ibang halimaw. Ayaw sana ni Julius na sumang-ayon sa plano ni Will ngunit mas pinili ni Wignall na sumang-ayon kay Will. Kahit si Sion at Colette ay sumang-ayon din kaya sumang-ayon na din si Lihana. Dahil dito ay wala nang nagawa si Julius at isa pa ay kailangan din siya ni Will para magtagumpay ang kanyang plano. Sinabi ni Will sa kanya ang trick ng Arswise na pwede niyang gamitin. Ito pala ay pwede niyang gamitin ng mga clone sa incantation ng spell na kahit masira man ang clone ay maipagpapatuloy pa ng ibang clone ang incantation. Nagsilbing suporta sila Will habang inihahanda ni Julius ang kanyang spell. Matagumpay na natapos ni Julius ang kanyang spell at napuruhan niya ang Evil Grand Duke. Pero dahil hindi ito naging sapat ay kumilos na din si Lihana para tapusin ito. Ang problema ay may barrier pala na nakapalibot dito kaya dali-dali siyang iniligtas ni Will. Kahit nakalikha ng barrier si Kiki ay hindi ito naging sapat dahilan para matamaan ang goggles ni Will. Bagamat pareha silang nakaligtas ay nawala naman ng kumpiyansa si Will dahil sa pagkasira ng kanyang goggles na ibinigay sa kanya ni Elf Arya. Nagpasya si Lihana na labanan uli ang Evil Grand Duke nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakataon sila Will na makatakas. Dahil dito ay nagpasya din si Wignall na magpaiwan para samahan siya. Inatake nila ang Evil Grand Duke habang si Sion naman ay nalilito na kung tatakbo ba sila at iiwan na lang sila Lihana dito. Biglang nagsalita si Will at nakiusap kay Sion na sapakin siya dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na manginig. Hindi naman nagdalawang isip si Sion na sundin siya dahil sa inis nito na parang sumusuko na kagad ang taong nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Matapos ang ilang suntok na natamo ni Will ay kumalma na din siya. Muli siyang bumangon para tulungan sila Lihana at Wignall. Dahil dito ay nagpasya din si Colette na tumulong na din. Pagka-atake ng Evil Grand Duke kay Will ay iniwan muna ni Will ang kanyang espada at dahil nakuha kagad ni Colette ang balak niyang gawin kaya mabilis itong nakapagcast ng spell. Nagawa niyang maputol ang isang pakpak ng Evil Grand Duke at hindi naman nagpatalo din si Sion na nagsimula na ding umatake. Ngunit kahit anong lakas ng atake ni Sion ay hindi pa din ito naging sapat para talunin ang Evil Grand Duke. Biglang may nahulog sa harapan ni Will at ito pala ay galing kay Rusty para maalala niya na ang wand at espada ang kailangan para talunin ang Evil Grand Duke.
Nang maalala niya na ito ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang espada at sinabihan si Sion na mag-cast ng spell. Buti na lang ay naintindihan siya kagad ni Sion at dito niya na nagamit ang whiz. Hindi makapaniwala sila Lihana na parang nilamon ng kanyang espada ang spell ni Sion. Dali-dali niyang sinugod ang Evil Grand Duke at matagumpay niya itong napuruhan dahilan para dito na ito tuluyang matalo. Pero kagad siyang naubusan ng lakas at unti-unti na ding bumabalik sa dati ang kanyang espada. Bagamat natalo na nila ang Evil Grand Duke ay sabay-sabay naman na sumugod sa kanila ang mga Evil Sentinel. Ang problema ay wala na silang lakas pa na makipaglaban. Nang aatakihin na sana si Julius ay bigla na lang may umatake sa mga ito at isang iglap lang ay naubos silang lahat. Ito pala yung Magia Vander ng Light Faction na si Aaron na kilala ding King of Magia Vander. Pinuri nito sila Will sa ipinakita nilang pakikipaglaban sa mga halimaw ng dungeon. Ilang sandali lang ay bumaba at lumapit kay Will ang isa sa kasama nila Aaron. Hindi nito akalain na may katulad pa pala ni Will na gumagamit ng espada kaya hiningi nito ang pangalan ni Will at nagpakilala naman ito sa pangalang Finn. Matagumpay namang nakuha nila Marse ang kanilang pakay at tama ang kanilang desisyon na hindi makipaglaban kina Will. Sa kabuuan ay 11 ang nasawi sa ginanap na all-student praxis at lahat ng mga ito ay mga professor ng academy. Habang sila Will naman ay nakarati pa din para magpagaling. Habang pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa dungeon ay natanong ni Sion kung anong klaseng kapangyarihan ang napalabas ni Will na tumalo sa Evil Grand Duke. Ngunit kahit si Will ay hindi din maintindihan kung ano ang nangyari dahil nablangko din ang kanyang utak noong mga oras na iyon. Naisip ni Lihana na tanungin na lang sila Professor Werkner baka may nalalaman ng mga ito at sa tingin din niya ay espesyal itong napalabas na kapangyarihan ni Will. Natanong naman ni Will ang tungkol kay Finn na ayon kina Lihana ay sinasabi sa nabasa niyang libro na ang angka ni Finn ang nagsisilbing gabay tuwing may campaign na isinasagawa sa dungeon. Bagamat hindi sila nakakagamit ng mahika ay malaki ang tulong nila sa mga mage para makarating sa mga mas malalim pang bahagi ng dungeon. Pagsapit ng gabi ay nakipagkita si Finn sa headmaster para ibigay ang espada na sinasabing Mage Slayer. Malakas ang kanyang kutob na hindi orihinal na galing sa dungeon ng Mage Slayer at may ginagawang eksperimento dito. Sa ngayon ay inatasan siya ni Aaron na bumalik sa dungeon para mag-imbestiga kaya ipapaubayan niya muna ang espada para ma-analisa ito ng headmaster. Hindi na din siya nagpaligoy-ligoy pa at tinanong niya na din ang tungkol kay Will dahil siya dapat ang gagabay sa katulad kay Will. Katwiran ng headmaster ay estudyante ng academy si Will at gusto nito na makaakyat ng tore para maging Magia Vander. Hindi na muna ito masyadong inintindi ni Finn at ipapaubaya niya muna sa ngayon si Will sa headmaster. Pero simula ngayon ay magsisimula na siyang magmatsyag kay Will. Habang nagsasanay si Will ay nagtataka na lang sila Julius kung bakit nagagawa pa ito ni Will sa kabila ng mga natamo niyang pinsala. Sinamantala naman ni Sion ang pagkakataon na ito na hamunin si Will sa laban. Kahit hindi pa nakaka-recover si Sion ay wala siyang pakialam dahil may ipinangako si Will na maglalaban sila. Dahil dito ay pinagbigyan na lang siya ni Will at dito na sila nagsimulang maglaban. Ngunit ilang sandali lang ay nakita sila ni Professor Werkner kaya dali-dali silang tumakbo. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Wistoria Wand and Sword Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina